So yun guys, another unit tayo dito. Bali gagawin natin dito ay mag-flushing tayo ng cooling system. Bali sobrang dumi na yung kanyang cooling system, may mga kalawang na. So ipa-flushing natin yan. Tapos papalitan na natin ng coolant. Tinanggal natin. So linisan natin yung cooling system para maganda yung flow ng kanyang coolant. Tanggalin muna natin yung kanyang thermostat. Tapos maglalagay tayo ng chemical. Tapos i-flushing na natin. Ayan o, may mga leakage din dito. Check din natin yung mga thermocap niya, yung thermostat. Tapos yung radiator cap pag tayo nag-flushing ng cooling system para isa na lang napalitan. So ayan, tatanggalin na natin yung thermostat. Tapos maglalagay na tayo ng distilled water. Tapos chemical. So ayan guys, ito rin yung kanyang thermocap. Ayan o, sira na. Tapos ito rin yung parang may dila-dila. So hindi rin to yung original. Nanonotice ni Ma'am Bali nag-overflow na rin yung kanyang coolant sa reservoir. So ayan o, sobrang dumi talaga. So tingnan natin kung ano magagawa natin para malinis natin tong cooling system niya. So ayan guys o, binuhusan natin ng distilled water yung kanyang radiator. Yan lumalabas puro kalawang. So di-drain muna natin to bago tayo maglagay ng chemical. Tapos i-flushing na natin, tapos banlawan natin yung cooling system. So meron din tayong video niyan kung paano yung tamang pag-flushing ng cooling system. Tayin muna natin siya na mag-clear bago tayo magpaandar ng makina para matanggal yung mga dumi. So ayun guys, maglalagay na tayo ng pang-flushing. Ito yung gamit natin, no? Cooling system flush. So ilagay muna natin to, sinarado na natin yung drain plug. Tapos lalagyan na natin ito bago tayo maglagay ng distilled water. Tapos paandarin natin ulit. Tapos i-drain natin ulit, palamigin. So yan guys, nalagay na natin yung chemical. Yan, bumubula na siya. So papandarin natin mga 10 to 20 minutes. Ito napakarumi kaya kailangan mga 20 minutes natin papandarin bago natin palamigin ulit ng mga 5 minutes to 10 minutes bago natin drain yung kanyang laman na chemical. Tapos may distilled water. So ayun guys, nakakatatlong banlaw na tayo. Ayun, malinis na yung kanyang distilled water. Tapos ito luminis na rin siya. Yan. So clear na yung lumalabas dito. Ayan o. Clear na. Pwede na tayo maglagay ng coolant. Tapos magbibilid na. Lalagyan na natin to ng thermostat. Palitan na rin natin yung thermostat, thermocap, tapos yung radiator cap. Kasi sobrang ano na to. Yan o. Grabe na. Oh. So ito ipapalit natin. SGP na thermostat. Tapos SGP din na thermocap, yung original. Yan. Tapos ito yung gagamitin natin na radiator cap. Ayan. So palitan na natin yan. Tapos bleed na natin. Install na natin dito. Tanggalin lang natin yung 12mm na tornilyo. Tapos lalagay natin thermostat. Then yung kanyang thermocap. Okay. So ayan guys, yan ang kagandahan pag nag-flushing kayo. Pati yung loob niya lumilinis. Kasi kanina sobrang daming kalawang yan. Oh. Luminis pati yung loob. So ito guys yung gamit natin na coolant Prestone. So dito maglalagay muna tayo dito para meron na rin laman yung kanyang makina na coolant. Lagyan muna natin dyan. Tapos lalagay natin yung thermostat. Papatuloyin muna natin doon sa labas. Pagka green na yung lumalabas sa may radiator, saka natin isasara yung drain plug doon sa kanyang radiator bago tayo magpuno dito ng coolant sa kanyang may makina sa may thermostat housing. Tapos saka natin ilalagay itong thermostat nya. So ayan, lagyan muna natin dyan. Palabasin natin yung mga distilled water na tira. Tapos lalagyan na natin tong thermostat. So ayan guys, napalitan natin ng thermocap, tapos thermostat. Yan, ilagay na natin. Mag-bleed na tayo. Naglagay na rin tayo ng coolant dun sa embudo. Yan. Alagay na lang natin yung reservoir dito. Tapos lagyan natin ng coolant. Siguro kung mga 500 ml yan may git. Yan nga guys, tapos na tayo mag-bleed. Isasara na natin to. Malamig na rin yung kanyang coolant. Inantay natin ng mga 1 oras. Tapos hindi naman tumaas na yung coolant niya dun sa reservoir. Ito isasali na natin dito para hindi masayang. So ayan, ayos na. Tapos road test na natin. Titingnan natin kung tataas ulit yung coolant doon pag pinaandar natin na nakatakip na yung kanyang radiator cap. Tapos ito ibabalik din natin to, wag natin kakalimutan.
After natin matakpan yung ito ng radiator cap, ito ang isasalpak naman natin. Yung sa bypass na hose. Papunta yan doon sa reservoir niya. Yan. So takpan na natin tapos pantarin na natin.